Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu ng Diyos Anak, ay siyang ating tinatanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Meron po ba tayong alam na gawi, ugali, katangian na ginaya o inasam na magaya ng ilang kakilala natin? Halimbawa, yung anak po natin, sa mga magulang naririto, no? Meron po ba minsang nabanggit ang inyong anak, Nay, Tay, gusto ko ring maging kagaya mo? Minsan ba nasabihan na tayo ng ating mga anak na ganoon? O kaya mga kakilala, kaibigan, sinabi, paglaki ko, magiging kagaya mo ako. Mga katangian na marahil ay binabanggit madalas sa inyong mga kwentuhan. Si ganyan, si ganyan, nako, magaling yan sa ganito, magaling sa ganyan. Kung hindi man po tayo aware, pwede nating itanong sa ating sarili, no? Ano ba yung ginagaya sa akin? Yung taong nakakilala sa akin, paano kaya siya nagbabago? Nagbabago ba siya? Kung nagbabago siya, nagbabago ba para sa kabutihan o lalong napapasama mula nung ako'y makilala? Nabanggit ko ang mga tanong na ito dahil sa Ebanghelyo, napansin po ninyo, una sa lahat, may tagahanga si Juan Bautista. Ang isa sa mga alagad ni Jesus, hinangaan si Juan Bautista. Dahil si Juan Bautista, may mga alagad din na nanghangad na maging kagaya niya. Ganon din naman ang kaparehong alagad na ito, hinahangaan din si Jesus. Gusto kong matuto nung alam po ninyo. Gusto kong magdasal kagaya po ninyo. Ano po sinasabi po dito? Na tayo po ay produkto ng mga taong minsan o patuloy nating hinahangaan.
Kung sino tayo ngayon, ano ugali natin, ano mga pinili natin o choices natin sa buhay, yan po ay bunga ng mga tao na masasabi nating malakas ang influence sa atin. Kung ano yung mga pinili nating daan, kung ano mga ginagawa natin sa buhay, o minsan pa nga kung ano yung pinapangarap mo, yaan ay bunga ng mga tao na minsan ay sinimulan mo ng hangaan o sundan. Kagaya nung nangyari sa Ebanghelyo. Ano po ang ating hamon ngayon? Ang hamon po sa atin, kung tayo mismo, produkto noong mga taong malakas ang influence sa buhay natin, kung mismong ang uri ng buhay natin, ugali o piniling daan, ay bunga noong epekto ng mga tao na itinitingala natin, palagay ko po, dapat nating ingatan ang ating sarili. Dahil tayo rin mismo, may mga taong tumitingala, o marahil humahanga pa sa atin. Ingatan po natin na ang maging epekto o influence natin sa kanila ay hindi maging maganda. Naalala ko po ay ako po mismo, may mga hinangaan na ako. Kung bakit ako ay naging relihiyoso, ako po hindi relihiyosong tao. No? Masasabi ko siguro, nung umpisa, hindi kami masyadong relihiyoso na pamilya, maliban sa aming mga magulang. Pero, ang nagbigay ng inspirasyon sa akin ay mismong mga magulang ko din. Na sila yung minsang sinabi ko sa sarili ko, gusto kong maging kagaya nila. At ito pa ay sinundan ng mga naging bago kong kaibigan nung ako ay lumalaki. Nung ako ay nagbibinata, may mga kaibigan akong nakilala, na hinangaan ko, na sasabihin ko sa sarili ko, dahil sa kanila, kung bakit ako ay nagsimulang magdasal. Dahil sa kanila, kaya nagsimula akong maghangad maging mabuting tao. Salamat sa Diyos para sa kanila na hindi ko na mababanggit ang mga pangalan. Dahil sa kanila ay naghangad, nag-asam ako na maging mas mabuting tao. Ang hamon sa atin ngayon, ingatan po natin ang ating kilos, ang ating mga salita. Ingatan po natin yung mga choices natin sa buhay. Yung mga pinili nating daan. Ingatan natin yung mga reaksyon natin. Ingatan po natin yung pamamaraan kung paano natin hinaharap ang mga hamon sa buhay. Dahil hindi po natin alam, may mga tumitingin sa atin. May mga sumusubaybay sa atin. At ang kanilang magiging uri ng buhay, depende kung ano ang maipapakita natin o makikita nila sa atin. Sa ating kilos, sa ating salita, maging sa ating ugali sa pagharap ng iba't ibang hamon ng buhay.